Thank you so much sa napakasiglang pag-aawitan, especially sa ating napakasiglang song leader, no? Since tagal na nung inawit natin yung mga ganong awitin. So, salamat Kuya Ar sa pagpapaawit. So, purihin ang Panginoon dun sa mga paghanda sa atin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, bago tayo mag-aaral mga kapatid, tayo muna po ay saglit na manalangin. Let's pray. So, Father, we thank you po sa umagang ito. Once again, salamat Lord sa napakayamang biyaya at tawa mo na pinapasagana sa amin. And truly Lord, Jesus saves. At yun ay pinatunayan, yung kami ay binago mo, kami ay iyong niligtas mula sa kalagayan namin na mga makasalanan at namumuhay sa karumihan. Ngunit salamat dahil inabot mo kami ng mga walang kakayahang magligtas sa aming mga sarili sa pamamagitan ni Kristo. We pray Lord na tunay nga na ito ay aming matamasa at sa mga wala pang totoong relasyon kay Jesus, nawa itong mensahe na aming mapapakinggan sa umagang ito ay gamitin niyo po upang ma-convert siya, makita niya yung kanyang kalagayan na siya ay needy and desperately wicked before you and kailangan niya ng tagapagligtas, Panginoon. And Lord, samahan nyo kami, punan ninyo ang aking kahinaan at gamitin nyo lamang ako at ang makilala nila yung aming Panginoon sa Kristo. And Lord, ikaw lamang ang maging sentro ng aming pagbubulay-bulay, wala na pong iba. We trust you and we commit all to you these things. In Jesus' name I pray. Amen. Nagulantang ang mga mahal sa buhay at maging ang maraming celebrities ng ang veteran actress na si Jacqueline Jose ay pumanaw noong nakaraang Sabado, March 2, 2024 sa edad na 60 years old. And ito'y kinumpirma ng kanyang anak na si Andy Eigenman sa isang press conference na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina ay dahil sa heart attack. And samusari ang mga nagbigay ng kanilang saloobin, pakikiramay, at mga larawan, masasayang pagkakataon na nakasama nila si Jacqueline Jose. And sabi nga ng isang article, ang dalawa daw na veterans ay nagsama na sa langit. Si Cherry Hill at saka si Jacqueline Jose. Well, una sa lahat, hindi ako mahilig sa showbiz. Di ko alam yan. For the sake of introduction lang yan. Well, ang punto ko dito ay kung paano anytime pwede kang mawala sa mundong ito. Kagaya ng pangyayari kay Jacqueline Jose. And di ko alam kung anong paniniwala niya at bakit sinasabi ng mga article na sa langit siya pupunta. Well, let me tell you sa umagang ito na ang kamatayan ay realidad. Na anytime may pwede tayo nitong dapuan at dalhin kung saan tayo, kung saan ka man naroon. Ang tanong sa iyo sa umagang ito, sa akin, paano ka makakasigurado na sa langit ka nga talaga pupunta kung ikaw ay bawian na ng buhay? Well, I tell you, napakaganda ng ating pinag-aaralang libro. Sulat ni Pablo sa mga taga-Galatians. Ito yung pinakatema niya. Kung paano ang isang makasalanan ay tatanggapin ng Diyos kapag siya ay namatay. Kapag siya ay nawala na sa mundong ito, ay siguradong sa langit at sa piling siya ng Diyos mapupunta. Ang Galatians na ating pinag-aaralan ay isang napakahalagang libro dahil ang pinakatema nito mga kapatid ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. The good news, the gospel of the Lord Jesus Christ. And sinulat ito ni Pablo upang itong mga taga-Galatian believers na ito ay kanyang masaway. Maibalik niya pa sa kanilang pananampalataya. Dahil itong mga taong ito na minsang tumanggap ng Ebanghelyo ay nalalayo ng landas dahil sa mga maling tagapagturo. At yun yung mga Judaizers. Sinasabi ng mga Judaizers na para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para ikaw ay maging pamilya ng Diyos, kailangan mo munang magpasakop sa batas ni Moses para ikaw ay maging anak ng Diyos. Well, ito si Pablo. Sinasabi niya na napakahalaga ng usapin ng Ebanghelyo na kahit na siya o ang anghel o sino man ang mangaral ng maling ebanghelyo, siya ay sumpain. Siya ay itapon.
sa walang hanggang kamatayan at pagdurusa. Ganoon kaseryoso yung laman ng sulat ni Pablo. Kung paano kahit na si Pedro, na isang poste ng Kristyanismo sa panahon nila at pilar ng Jerusalem Church, ay kanyang inupose at kanyang kinorek nung kanya itong kinompromise. Ang usapin ng kaligtasan, mga kapatid, ay isang usapin na hindi mo dapat ito pinapalagpas. Ano man ang estado mo sa buhay, ikaw man ay matanda, bata, may pinag-aralan o wala, babae o lalaki, ang usapin ng kamatayan at ang kaligtasan ay isang usapin na ikaw dapat ay interesado at ikaw dapat ay nagbibigay ng panahon. So nakita natin, yung pag-aaral natin from chapter 1 to chapter 3 ng Book of Galatians, nakita natin kung paano tinawag ni Pablo itong mga Galatian believers na ito na foolish. Diyan sa chapter 3 ng ating mga pinag-aaralang libro. Tinawag niya silang foolish because of their actions. Why? Dahil sinasabi nila na hindi sapat yung pananampalataya kay Jesus para ikaw ay maligtas. Well, in fact, pinakita ni Pablo yung katotohanan na ito sa pamamagitan ng mga argumento. Sinabi ni Pablo sa chapter 1, verse 1 ng chapter 3 hanggang verse 8, sinabi niya doon ni Paul na halos nasa harapan na ninyo napako si Kristo. Bakit kaya nyo pa rin siyang talikuran? Kumbaga, Sunday by Sunday, pinapangaral ko sa inyo si Christ. Bakit pa rin kayo nagtitiwala sa inyong mga mabubuting gawa? Bakit pa rin ninyo sinasabi na maliligtas kayo sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa kautusan? Bakit ba? Dahil sinasabi nyo na si Abraham ay nagpatuli, nagpasakop sa kautusan? Kaya kailangan din na magpatuli ang isang tao sumunod sa kautusan para siya ay maligtas? Well, ginamit din ni Pablo si Abraham bilang argumento. Sige, balik tayo kay Abraham. Bago pa ituliin si Abraham, sabi ni Pablo, siya na ay inabot ng biyaya ng Diyos. Siya na ay nakakilala at naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Ngayon itutuloy natin yung argumento ni Pablo diyan sa chapter 3 at ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay verses 15 to 22. Verses 15 to 22 na chapter 3 of Book of Galatians. So buksan natin ang ating mga Bible sa Galatians chapter 3 verses 15 to 22. And hayaan nyo po, nabasahin ko ito sa English Standard Version. Ang sabi dito, verse 15, to give you a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Now, the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Verse 17, this is what I mean. The law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. Verse 18, for if the inheritance comes by the law, it is no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by promise. Verse 19, why then the law? It was added because of transgressions, until the offspring should come, to whom the promise had been made. And it was put in place through angels by an intermediary. Verse 20, now an intermediary implies more than one, but God is one. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. But the Scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ito ay salita ng Diyos, pakinggan po natin. So sa unang basa natin, maaaring meron kayong anong mga salita to? Ang hirap po nawain. Well, don't worry, dahil maging ang inyong lingkod na nasa harapan ninyo ay lubang nahirapan na interpret yung mga passage na ito. Well, salamat sa mga resources na napakadami upang tulungan ako na maunawaan
ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Now, pinamagatan ko ito na the law and the promise. The law and the promise. Now, itong ating binasa na talata ay pagpapatuloy ng pagtatalakay ni Apostol Pablo sa usaping kaligtasan o ebanghelyo, which is, salvation is a free gift. Libre na regalo, received through faith in Christ crucified, at hindi sa anumang gawa ng tao. So binibigyan ng diin nito ni Pablo dahil hindi matanggap ng mga Judaizers ang doctrine of sola fide. Sola fide, it means faith alone, pananampalataya lamang. So hindi nila ito matanggap. Patuloy nilang ginigiit na kailangan may ambag ang tao sa kaligtasan. Yan ang sinasabi ng mga Judaizers. Kaya nga kanilang dinadagdag sa pananampalataya ay ang pagsunod sa kautusan. The works of the law bilang dagdag sa paraan ng kaligtasan. Kaya dito sa ating mga binasa na talata, makikita natin si Apostol Pablo, binibigyan ng diin o linaw ng Apostol Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, sa pamamagitan ng argumento sa lumang tipan. So sinasabi ni Paul na pananampalataya lamang ang mga pagliligtas at binabakapan niya ito sa pamamagitan ng lumang tipan. So para mas maunawaan natin si Pablo, balikan natin kung saan nga ba nagsimula ang usapin ng justification by faith alone. O sa pananampalataya, mapapawalang sala lamang ang makasalanan. Anong history nito? At ang theology na ang nakapaloob dito. Ngunit bago yon, ito muna yung mensahe na gusto kong ibigay sa atin sa umagang ito. Ang pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang tanging nagliligtas mula sa kasalanan ay nanatili at hindi nagbago nang ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moses. Ulitin ko po, ang pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang tanging nagliligtas mula sa kasalanan, ay nanatili at hindi nagbago nang ibigay ng Diyos ang kautusan kay Moses. So, sinasabi dito ni Pablo na hindi nabago ng batas ni Moses yung pangako ng Diyos na nagliligtas kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Now, hinatin ni Pablo sa dalawa. Itong binasa natin from verses 15 to 22, yung usapin na ito. Una, ay ito. The law did not annul the promise of God. From verses 15 to 18, ang batas ay hindi napawalang sala o napawalang bisa ng pangako ng Diyos. And pangalawa, the law illumined God's promise and actually made it indispensable. So punta natin yung una. Ang batas ay hindi nagtanggal o nagpawalang bisa sa pangako ng Diyos. Now, para mas magets natin yung passage na ating binasa, mga kapatid, balik tayo sa history. Balik tayo sa nakaraan. Dahil si Pablo, para may paliwanag niya ng maayos ng pananampalataya kay Jesus lamang ang makapagliligtas, bumalik siya 2,000 years BC. Kanino? Kay Abraham. And then on to Moses, who lived some centuries later. Hindi na pangalanan si Moses dito. Pansinin ninyo sa passage na binasa natin. Walang Moses na lumitaw dyan. But without doubt, yung word na intermediary dyan sa verse 19 ay si Moses yung tinutukoy. So nais ko lamang ipaalala sa inyo ang bahagi na kwento sa lumang tipan na ito. Balik tayo kay Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa lugar ng Ur ng mga Chaldeans. Alam natin itong kwento na ito. And then nangako ang Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng isang hindi mabilang na binhi. Hindi mabilang na lahi. And bibigyan siya at ang kanyang binhi ng isang lupain, the promised land. At sa kanyang binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga pamilya. Ang mga malalaking pangakong ito ng Diyos kay Abraham ay nagkaroon ng katunayan kay Isaac, kay na anak ni Abraham,
at pagkatapos kay Jacob na anak ni Isaac. Ngunit alam natin na si Jacob ay namatay labas sa ipinangakong lupain. Namatay si Jacob sa Ehipto. Ngunit nilibing siya sa Promised Land, kung saan siya dinala ng taggutom sa Kanaan. At yung 12 anak ni Jacob ay namatay din sa iba't ibang lugar, at ang ilan sa kanila ay namatay sa Egypt. And then, makalipas ang ilang mga siglo, may nabanggit na yugto dito sa passage na ating binasa. Ano yun? Yung 430 na taon. 430 years. Alam mo, hindi ito tumutukoy sa panahon ng pagitan ni Abraham at ni Moses. Alam mo kung saan ito tumutukoy? Alam niyo po kung saan? Tumutukoy ito sa kung saan yung bayan ng Diyos ay naging alipin sa bayan ng Ehipto. 430 years. Naging alipin ang mga Israelita sa bansa ng Ehipto. And then sa wakas, mga ilang siglo matapos, si Abraham, binangon ng Diyos si Moses. At sa pamamagitan niya, iniligtas ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin at ibinigay sa kanila ang kautusan sa bundok ng Sinai. So, I hope na nagkaroon tayo ng kahit brief na summary, na background ng nangyari doon sa kaysaysayan. Now, yung verses 15 to 18, dito binigyan ng panahon ni Pablo ang usapin kung ano ang relasyon ng kautusan sa pangako ng Diyos. Specifically, yung law na binigay ng Diyos kay Moses at yung promise ng Diyos kay Abraham. Ano ba yung relasyon niyan? Dahil yan yung argumento na meron dito sa book of Galatians. Kung titignan lang natin yung takbo ng kwento ng kasulatan, kung babasahin lang natin ito, alam niyo may sapat na dahilan tayo upang isipin na ang batas na binigay ng Diyos kay Moses ay yung nagtuturo sa agos ng pangako ng Diyos sa mga bansa. Ibig sabihin, pansinin niyo ito, pangako kay Abraham, pagkatapos 430 years na taon na lumipas, dumating yung batas ni Moses. Sabi ni Todd Wilson, in this scenario, the law is like a funnel into which God pours His promised blessing. Kumbaga, yung law daw, dito sa usapin na ito, is parang imbudo. Ano yung imbudo? Para yung daluyan ng promise, pumunta dun sa mga nasa ilalim, yung bansa, yung mga bayan, yung law yung naging imbudo. Yun yung sinasabi dito. Well, ganito tignan ito ng mga Judaizers na kinakausap ni Pablo dito. Ganito ito nila tignan, and I believe some of us, ganito rin natin ito tignan. Na yung batas o yung law ay parang imbudo. Para matanggap mo yung promise, kailangan mong dumaan sa kautusan. If you want to receive the blessing to Abraham, you must go to the law to get it. Para pagpalain ka, di ba sinasabi natin, kung hindi ka anak ni Abraham, walang kaligtasan. Lahat tayo dito, anak ni Abraham. So sinasabi dito, para matanggap mo yung pagpapala kay Abraham, kailangan mo maging anak ni Abraham. And para maging anak ka ni Abraham, kailangan mong dumaan sa kautusan. Yan yung argumento ng mga Judaizers. You must become, maging Hudyo ka muna. Kailangan mo munang sumunod sa mga batas ng Hudyo para ikaw ay maging anak ni Abraham. Alam nyo, parang ganito yan. Kung nagbabrowse ka sa internet, magugulat ka na lang biglang may magpa-pop up ng advertisement sa ating mga screens. And then magkakaroon niya ng mga palamuti, kung ano-anong mga endorsements, advertisements. And maaaring ang ino-offer niyan is magkakaroon ka ng iPhone, mananalo ka ng iPhone, or di naman kaya trip to Boracay. May mga ganyang advertisements na makikita natin sa internet. Pero alam natin, and how ironic, na makakakuha ka nun, ang sabi doon is, just click the button sa baba. Kung i-click mo lang,
Pwede ka na manalo ng iPhone or di naman kaya ng trip to Boracay. Well, alam natin, sa mga sanay na sa mga ganitong too good to be true offers na ito, alam mo na kung paano gumalaw at magdesisyon. Na para makuha mo yung bagay na yun, hindi lang yun just click. Kung hindi, napakaraming sunod-sunod na kailangan mong gawin para makuha mo yun, na imposible na talagang makuha mo yun. So parang ganun yung ginagawa ng mga Judaizers dito. Sinasabi nila na may pangako kay Abraham, pero kailangan para makuha mo yun, susunod ka muna sa kautusan. Which is very impossible mong magawa. So it means, imposible mong makuha yung promise kay Abraham sa paraan na gusto ng mga Judaizers. So dito, nilinaw ni Pablo na yung relasyon ng promise at ng law ay hindi sa ganoong pamamaraan. Ang batas ay hindi nagbabago o nagpapakomplikado ng pangako o ng orihinal na mga tuntunin ng tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. Gaya ng sinabi ni Pablo, dyan sa verse 15, gumamit siya ng illustration para patunayan na yung katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Sabi dyan ni Pablo sa verse 15, to give you a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Gumamit siya ng illustration na kung sa tipanan nga ng mga tao, di ba, kapag nagkaroon na ng tipan o ng covenant o ng kasunduan, once na na-ratified na yan, hindi na yan basta-basta ma-annuls. Hindi na yan basta-basta mababago. And more importantly, nilinaw dito ni Pablo yung katotohanan kung sino yung tatanggap ng promise kay Abraham. Guess who? Kung sino ang tatanggap ng promise kay Abraham? Well, let me tell you, hindi po ang Israel. And hindi rin ang church. Alam nyo kung sino yung tatanggap ng pangako kay Abraham? Sinabi dito, sa verse 16, sabi diyan, now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one. And to offspring, to your offspring, who is Christ. So, ibig sabihin, si Kristo mismo, siya yung totoong beneficiary nung promise kay Abraham. Siya yung totoong tatanggap. And that's true, mga kapatid. Lahat ng pangako kay Abraham ay ibinigay sa Panginoong Jesucristo. Everything ay ibinigay kay Christ. Every blessing God wants to give to the world. Everything na gustong ibigay ng Diyos na pagpapala sa iyo at sa akin, ay binigay na po kay Jesus. Kay Jesus na ang lahat ng pagpapala na gustong ibigay ng Diyos. So here then the point about God's promise kay Abraham is this: Christ is the one true beneficiary of all God's promise. Si Kristo talaga yung totoong beneficiary ng pangako ng Diyos. And lahat ay binigay ng Diyos kay Christ. Every blessing God wants to give ay ibinigay niya kay Christ. Every blessing na gusto mong makita ay ibinigay ng Panginoon kay Christ. Thus, every blessing we seek, every good thing in the world, ay matatagpuan mo walang iba kung hindi kay Kristo. Ang totoong pagpapala na binibigay ng Diyos ay kay Jesus. Doon mo matatagpuan ang totoong pagpapala ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God find their yes in Christ. And you know, kung gusto mong maging kabahagi ng mga pangako na yan ng Diyos, kailangan mong magkaroon ng totoong relasyon kay Jesus. Wala ang pangako sa iyo ng Diyos kung wala kang relasyon kay Kristo.
Every promises of God can be received by coming to Christ. Lahat kasi ng pangako matatagpuan kay Kristo. From Old Testament to New Testament, nagsiksikan lahat kay Christ. Paano mo yun matatanggap? Paano ka magiging anak ni Abraham? Alam nyo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Not by getting into Israel through the law, but by coming to Christ by faith and repentance. Sabi ni Pablo sa chapter 3, verse 26, 27, and 29. At yan yung mga pag-aaralan natin sa susunod. Sabi niya, in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. So mga kapatid, Christ is at the center of all that God is doing in the world. Lahat ng kalooban ng Diyos ay nakasentro kay Kristo. Si Christ yung sentro ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Kung gusto mong maging anak ni Abraham, kung gusto mong maging kabahagi ng mga pangako ng Diyos, lumapit ka kay Christ. Lumapit ka kay Christ. At hindi sana tayo magaya sa mga Judaizers na hinahanap yung pangako kay Abraham sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Let me tell you this morning, kung inaakala mo na makakaranas ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, natatanggapin ka ng Diyos, labas kay Kristo, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Kung inaakala mo na ikaw ay maliligtas dahil ikaw ay mabuti, buting tao naman ako, or member naman ako ng isang church, nagsisimba naman ako, nagbibigay pa nga ako. Well, I tell you, kung wala kang totoong relasyon kay Christ, walang kaligtasan. Dahil lahat ay nasiksik sa Panginoong Jesucristo. And here, pinapakita din ito kung paano naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. God is faithful to His covenant. And that's the first thing na gusto kong makita natin. Ang pangalawa, the law illumined God's promise and actually made it indispensable. Ibig sabihin, ang batas ay nagbigay liwanag sa pangako ng Diyos. At sa katunayan ay ginawa itong kinakailangan. Now, kung papansinin ninyo, in-explain dito ni Pablo sa mga sumunod na mga talata kung ano ba yung function o relationship ng law sa promise ng Diyos kay Abraham. And ito'y ginawa niya by answering two questions. Pansinin ninyo yung unang tanong dito. Sabi diyan sa unang tanong, why then this law? Why then the law? Ano para sa inyo kautusan? So kung ikaw yung nandito sa sitwasyon ng mga Judaizers, ng mga tao dito, maaaring isipin mo, sinasabi mo, Paul, na ang isang tao ay magiging kabahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus? Now, what's the point of the law? Para saan at binigay pa ng Diyos yung kautusan? Para saan at nag-effort pa ang Diyos na isulat yun? Siya mismo nagsulat nun. Alam niyo po ba yun? Ang Diyos, kamay mismo ng Diyos na nagsulat ng Ten Commandments. Para saan pa yun? Kung ikaw isa dito sa mga Judaizers na maaaring sasabihin mo, teka lang Pablo, ginagawa ng pangangaral mo, ng ebanghelyo mo na wala ng kabuluhan ng kautusan. Ikaw ay wicked, blasphemer ka. Ikaw ay nagtuturo na ang isang tao ay pwedeng maligtas kahit mamuhay siya ng immoral. Yan yung konteksto niyan. Para saan yung kautusan kung sinasabi mo na pwede na pala akong maging anak ng Diyos kahit hindi ako sumunod sa mga kautusan na yon? Well, sabi dito ni John Stott, sa passage na ito, the function of the law was not to bestow salvation, however, but to convince men
of their need of it. Ang function ng kautusan, mga kapatid, ay hindi para magbigay ng kaligtasan, kung hindi upang mas daling ka nito sa iyong pangangailangan ng tagapagligtas. Sabi ni Andrew Jokes, sabi niya, Satan would have us to prove ourselves holy by the law, which God gave to prove us sinners. Kumbaga, itong mga Judaizers na ito, ginagamit nila yung kautusan para patunayan na sila yung mga banal. Which is ang disenyo ng kautusan ay para patunayan na tayo ay makasalanan. Nakikita niyo yung contrast ng interpretasyon ng mga Judaizers sa law? Ginagawa nila yung law na sinusunod nila yon para sila ay maging banal. Doon sila umahanap ng kanilang kanlungan o paraan, samantalang ginawa ito ng Diyos at binigay ito ng Diyos to prove us sinners. So ang punto dito, mga kapatid, God gave the law because of sin. Until God could definitely deal with sin through the death of His Son. So to give you illustration, pansinin ninyo ito. Sinabi ni Pablo na kaya daw binigay yung kautusan ay dahil sa kasalanan. Think about it. God gave the law because of sin. Kaya binigay ng Diyos yung kautusan dahil sa kasalanan. So to give you an illustration, sa isang society, ang law, kaya siya binibigay sa isang society dahil sa kasalanan, sa mga lumalabag. And sa mga villages, kaya ini-issue yung mga ordinances because of sin. And kahit sa loob ng bahay, kaya yung mga tatay, yung mga nanay, meron silang rules sa loob ng bahay because of sin. And sa loob ng paaralan, kaya nagpo-post sa classroom ng mga guidelines because of sin. In other words, mga kapatid, kung walang kasalanan, para sa ng kautusan, para sa ng batas. So yung batas, ibinigay siya dahil sa kasalanan. Sabi ni Pablo sa Romans 3:20, through the law comes knowledge of sin. Namumuhay na sa kasalanan yung mga tao. Pero di nila alam na namumuhay sila sa kasalanan until nung dumating yung kautusan. Sabi ni Paul sa Romans 4 verse 15, where there is no law, there is no transgression. And then sabi niya sa Romans chapter 7 verse 7, if it had not been for the law, I should not have known sin. Kung wala yung kautusan, hindi ko malalaman na ako ay makasalanan. So we need to be clear on the purpose of the law. Otherwise, mga kapatid, magagaya tayo sa mga Judaizers. Tandaan natin, everything God created has a purpose. And as such, is a good thing. Lahat may purpose. And lahat ay para sa ikabubuti. Pero alam natin, kahit na yung mga mabubuting bagay ay nagiging masama, lalo kung ginagamit natin ito sa hindi nito disenyo. Pag ang isang bagay ay nakadesenyo sa specific na purpose, kapag ginamit mo yan sa ibang paraan, yan ay nagiging masama. Let me give you yung illustration ni Charles Spurgeon. Sabi ni Charles Spurgeon, a handsaw, lagare, o ligare, lagare, is a good thing, but not to shave with. A handsaw, good for cutting wood, but not facial hair. And if you put your handsaw to the sort of use, you will wind up losing more than hair. Yung lagari daw, magandang bagay yon, good thing yon. Pero pamputol ng kahoy o pamputol ng anumang bagay. Pag ginamit mo siya panggupit, tignan natin kung gaano katinding kalbo yung kalalabasan mo, malalagas yung buhok mo. So ganun din, yung kautusan na sinasabi dito ni Pablo, the purpose of the law is not to give life,
Yan ang pinaka-ultimate na insight dito ni Pablo sa batas ng Diyos. Hindi niya sinasabi na ang kautusan ay kayang magbigay ng buhay. Ngunit ito yung tinuturo ng mga Judaizers. Yung gusto ko itong sabihin sa bawat isa sa atin. Walang anumang pagsunod sa atin ang maaaring makapagligtas maliban sa pananampalataya kay Jesus. Malapit na naman. Ilang linggo na lang. May mga magbubuhat na naman ng krus. May mga magpapapako. May mga magpapamaga ng kanilang likuran. Magpapahiwa, magpapasugat. Magpapapalo. Sa pag-aakalang sa pamamagitan nito ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Well, I tell you, wala pong pinagkaiba yan. Kung inaakala mo na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng mga mabubuti mong gawa, na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng bautismo, ng pagiging isang miyembro, o kahit ng pag-attend mo dito. Well, I tell you, hindi yan, wala kang pinagkaiba sa mga nagbubuhat ng krus doon. Dahil hindi yan ang paraan para ikaw ay patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Ang kautusan ay ganito nila tinignan. Akala nila sa pamamagitan ng pagsunod dito ay maliligtas sila at magiging kabahagi sila ng pamilya ng Diyos. Tandaan natin, para hindi tayo maging mahulog naman sa pagiging antinomians. Hindi po kasalanan ng kautusan kung bakit ganito na lamang yung approach ni Pablo. Hindi ang law ang masama. Alam niyo kung ano yung problema? Tayo mismo. Yung ating mga sarili ang problema. Nung nahulog ang ating mga unang magulang sa kasalanan, sa Garden of Eden, kasama na rin tayong nahulog sa kasalanan. Napasa yung kanilang kasalanan sa atin. Kaya nga ang konklusyon ng scripture ay ano? For all have sinned and come short of the glory of God. Sa pamamagitan ng isang tao, sa kasalanan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. But let me tell you the good news. Ito si Jesus. Ito si Christ. Kung sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. At sa pamamagitan din ng isang tao, mayroong kaligtasan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao. Namuhay ng perpekto. Sinunod niya ng buong buo yung utos. Wala siya ni isang nilabag doon. Namuhay siya ng matuwid. Namuhay siya ng dalisay. To the point na dinala niya yung kasalanan mo at kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Siya yung namatay doon. Siya yung naging substitute natin doon. Siya yung pinarusahan. Siya yung tumanggap ng parusa ng Diyos. Siya yung nakaranas ng pinakamasalimuot na kamatayan sa balat ng lupa. Siya yung nakaranas ng injustices sa buhay na yon. Dahil hindi niya naman kasalanan yung kanyang pinagbayaran. Kasalanan mo at kasalanan ko. At kung mananampalataya ka kay Jesus, sabi ng salita ng Diyos, dahil natupad ni Jesus lahat ng kautusan. Kapag tinitignan ka ng Panginoon ngayon, kung ikaw ay mananampalataya na, as if sinunod mo rin ng buong buo ng kautusan dahil kay Kristo. No, kung wala ka kay Jesus sa umagang ito, saan ka aasa? Kanino ka magtitiwala?
Kanino ka makakasumpong ng kaligtasan? Let me tell you once again, labas kay Jesus. Wala nang kaligtasan. Labas kay Kristo sa kanyang sakripisyo. Wala nang magliligtas pa sa iyo. At sa atin ng mga mananampalataya, sabi ni Pablo sa Romans 8 verse 1 and 4, sabi niya, sa mga mananampalataya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya na kay Jesus, wala nang condemnation, wala nang kaparusahan, wala nang paghahatol sa iyo, wala na yung puot ng Diyos sa iyo. Inalis na yan ng Diyos dahil kay Kristo. Pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future sins. Lahat yan ay pinagbayaran na ni Jesus sa krus. What a great salvation yung natanggap mo dahil kay Kristo. At ikaw ngayon ay kilala na bilang anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, ikaw ay tagapagmana na ng lahat ng mga pagpapala na kay Kristo. Ngunit kabaliktaran lahat yan. Kung ikaw ay wala kay Jesus, dalawa lang ang katotohanan na gusto kong iiwan sa inyo sa umagang ito. Kanino mo gustong maparusahan ang kasalanan mo? Sa'yo? Sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno? O kay Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo? Brethren, Christ Jesus died in order to deal with our sin and every transgression we have committed against God's law and will for our life. But more than that, because Christ Jesus was raised from the dead, He now gives life through His Spirit, whom He pours out in the lives of people if we are in Christ Jesus. Sabi ni Pablo, lahat daw ng naka Jesus, we wait for the hope of righteousness, not through the law, but through the Spirit by faith. And we live this life of faith, focused on the promise of God and depending upon the Spirit for strength and power. Mga kapatid, ang Christian life o ang Kristiyanong Ebanghelyo ay hindi nagtuturo na gawin mo to, gawin mo yan para maligtas ka. Ang Ebanghelyo ay ito. Ginawa na lahat ni Jesus yan para sa iyo. Kaya nang hamon ko sa atin sa umagang ito, kung wala ka pa kay Jesus, lumapit ka sa Kanya nang may pagpapakumbaba at pag-amin sa iyong kasalanan at ikaw ay Kanyang patatawarin. Tayo bilang mga mananampalataya, dito tayo tinubos ni Kristo. Anong aplikasyon kaya ang pwede nitong i-apply sa iyo? Nawa, mamuhay ka na may katapatan sa Diyos mong nagliligtas sa iyo at mamuhay ka na may pagsunod sa Diyos na nagligtas sa iyo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Maraming pagkakataon, hinahanap namin ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming mga sariling kakayahan. But Lord, in reality, we can do nothing. We can do nothing, Lord, apart from your grace. We can do nothing apart from the power of the Holy Spirit. Kami, Panginoon, ay mapapahamak kung magtitiwala kami sa sarili namin. Ngunit salamat dahil from time to time, every Sunday, every gathering, may paalala ng Ebanghelyo na kami ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa namin, pamamagitan lamang ni Kristo. Salamat sa Panginoong Hesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay upang kami ng mga makasalanan ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, we truly thank you dahil hindi namin deserve ang mga bagay na ito. We deserve hell. We deserve condemnation. But thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for the life of the Lord Jesus Christ
who died in our place and redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Lord, maraming salamat po sa kaligtasan na natanggap namin kay Jesus. At nawa abutin mo kung sino man sa kalagitnaan namin na wala pang totoong kaligtasan. Abutin mo ang kanyang kalagayan na darating ang time, hahatulan mo siya, haharap siya sa iyo. At kung hindi mo siya matatagpuan na kay Kristo, mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat dahil may pangangaral ng Ebanghelyo sa iglesyang ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.